Isang mapagpalang araw po sa ating mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, dyan sa Zamboanga at sa ibang bansa sa Mexico. Muchas gracias amigo, muchas uh, media noches amigo. At mga katiits, bago natin i-decode to na may pinadala pong ating katiits for decoding, for analyzing. Ito ipadala natin katiits, mga katiits. So po, bagong lahat, ako po ay nagpapasalamat po sa mga followers ko, sa mga subscriber. Ako'y nagpapasalamat ng taos puso sa inyo. Thank you so much for watching always my YouTube channel. At salamat na rin sa pagsuporta sa malit kong channel, mga katiits. Ito po mga katiits ay yung mga marami nagtatanong kung paano ipapadala po for decoding or analyzing sa picture ng mga Yamashita treasure, sign, markers and symbols. Pwede nyo po ipadala sa aking FB page na Alejandro Sanchez, yung may seed po mga katiits, kasi napakaraming Alejandro Sanchez po doon na lumalabas. Ang piliin nyo po yung may seed, yung naka-sunglasses po ako doon, Alejandro Sanchez po. Yung may seed, ang inyong pipiliin po. Pwede nyo po ipadala doon, isend ang picture, pwedeng i-decode po natin. Okay? Mga katiits, isa pa pong aking pinasasalamatan, isa nating kaibigan na si Rolly Adlaon Luok, na ngayon ay gumagawa ng treasure hunting equipment dito sa Pilipinas. At good news mga katiits, kasi nga ngayon ay kilalang siya at in demand po ngayon yung kanyang mga gawang treasure hunting equipment. Ano po yung kanyang mga treasure hunting equipment? Mayroon siyang ABS gold locator, at mayroon siyang Japanese wand, at mayroon siyang aura meter mga katiits. At ito ay good news mga katiits, kasi nga yung kanyang gold locator ay ito in demand nga ngayon mga katiits, at ito po ay may history na ngayon na 8 na po ang nakaka-hits po gamit lamang po ang ABS gold locator ni Mr. Rolly Adlaon Luok mga katiits. Ito po ay si Mr. Rolly Adlaon Luok mga katiits. Mayroon din tong YouTube channel na Turukan TH Explorer. May mga pre-tutorial siya how to make treasure hunting equipment mga katiits. So ito yung napakabuting tao, at sinishare niya yung kanyang talino sa paggawa po ng treasure hunting equipment. Okay po. So balik po tayo doon sa mayroon siyang tatlong classification po ng kanyang ABS gold locator. Mayroon siyang single antenna, mayroon siyang double antenna, at mayroon siyang triple antenna. Yung kanyang triple antenna mga katiits, ito mayroon ng 8 naka-hits na treasure hunting natin, at ang yung huli ay 2 gold bar dyan sa Davao de Oro mga katiits. Itong gold bar na yan ay mayroon pang tatak na Borma gold bar. Okay mga katiits, tuloy na po tayo sa pag-decode. So ito pong ating i-decode ay padala po ng isang katiits, nagpatulong upang i-decode, upang malaman kung ano po itong mga markers, sign, and symbol sa isang marker sa bato mga katiits. So ito po mga katiits, may dalawang butas itong pinadala na ito'y pag titingnan mo, mukhang para siyang mukhang isang hayop na parang musang, or tinatawag na sa amin ay parang pusang gubat. So, tingnan po natin kung ano po yung pwede nating i-elaborate nito, o titingnan po natin yung mga pointers o mga sign and markers na pwede pong magtuturo ng items mga katiits. So ito po, itong tingnan ko mga katiits, yung dalawang
mata mga katiits, ay itong isang mata ay medyo malaki-laki mga katiits at ito'y turo po sa bandang south portion mga katiits. At itong isa naman katiits ay bandang north mga katiits. So, hindi lang mga katiits na pwedeng kung saan nakaturo ang ating pwedeng idikod o puwede rin yan mga ka-tits yung sukatin po rin natin mga ka-tits yung lalim ng itong butas ito sa kanyang itong dalawang butas. Puwede niyan minsan mayroong mga 2 inches, 3 inches po ang lalim at puwede po itong magiging distance po sa itong markers nito mga ka-tits. So puwede niyong isukatin yung mga ka-tits o halimbawa 2 o 3 meters po 'yan, ay puwede yang magiging distance compared to distance mga katiits, mula dito sa kanyang kinalalagyan. Okay mga katiits, ito mayroon akong napapansin po rito na para siyang mayroon siyang guhit na dalawa na pababa yung isang butas at mayroon pa siyang parang letter C at parang yung ilong niya at para siyang letter C. So, maraming anggulo mga katiits, pwede po kung saan po pwede maging location po ng items nito, treasure items mga katiits. So, ito po mga katiits, sabi ko nga, yung iba pwede nating titingnan o pwede nating i-consider na yung tingin po kung saan nakatingin po yung parang tumusang nito. At pwede rin natin yung sukat po ng lalim ng butas nito, pwede natin rin gamitin ng isang distance po mga katiits. So ito po mga katiits, tingnan nyo po yung apat na kanto nito. So yung from east, west, north, and south mga katiits. At yan ay ating titingnan, baka mayroon po itong mga coordinated signs o markers o countersign at pwede pong mga sa mga puno, mga old tree dyan, o pwede ring bato na pwedeng may mga ganito ring sign, may dalawang mata o dalawang butas ang mga bato na sa paligid niya mga katiits. So magiging observant kayo mga katiits kasi nga pwede yan magtuturo o countersign kasi yan ng pointing items po. So i-check nyo po yung apat na kanto nito from east, tingnan nyo po ang 1 to hanggang 5 meters. Sa west, ganun din, same distance, 1 to hanggang 5 meters. Pointing north, 1 to 5 meters ang distance yun. At yung kanyang opposite na south, same distance, 1 to 5 meters mga katiits. So, tingnan nyo po, baka mayroong countersign, mayroong mga bato dyan na pwedeng may mga markers na tulad nitong sa kanyang pinaka markers mga katiits. So, kung may dala-dala kayong mga detector mga katiits, pwede nyong ito mismong pinaka marker i-detect nyo po. Baka pwedeng rock enclosure yan. Pwedeng item ay mismo sa bato nito or under the rock. So, ganito po ang gagawin nyo po. Yung distansya po na binibigay ko na 1 to 3 hanggang 5 meters, pwede nyo po i-detect yan. Pwede nyo pong detect po or pwede nyo gamitan ng metal detector or gold locator mga katiits. So, yung wala naman tayong gamit, so dito po, hindi na po natin talagang masabi na malulukit po natin yung item sa 100%, ay sa decoding kasi, pag wala tayong gamit, so nagbibis lang po tayo, nagbabase lang po tayo sa mga markings, sign, and symbols mga katiits. So, ganun pa naman, kahit pa paano yan, pwedeng-pwede naman yan mga katiits kasi nga, mayroon din naman nakakuha po na decoding lang at yung mga arrowhead lang at sign and symbols lang ang kanilang guide mga katiits. So, pwede tayo mag-tisdig dyan mga katiits sa ganong distansya mula sa east 1 to 3 meters.
din west, 1 to 3 meters din. No, yung north, 1 to 3 meters din. Yung south, ganun din po. Same, 1 to 3 meters. Pwede kayo mag-test dig po dyan ng, baka sabi ko nga, pag hindi gaanong kalakihan tong markers to ng mga TH, ay ang item nito mga TH ay hindi yan lalayo ng gaanong kalayo mga TH. Kasi nga, isang maliit lamang po ang bato nito, pwedeng nasa malapit lang po yung ang item is no, pwedeng nandyan po ang item sa pinakamalapit lang niya po. So, sana po ay itong ating pagdidikod, pag-analisa ay nakatulong po at nasusundan po ng ating katiis na nagpapadala nitong isang markers to na hugis musang po ang itsura. May dalawang mata at may ilong naman siya na medyo naka-letter C ang figure mga ka-TH. So yung mga ka-TH, sundan nyo lamang po yung apat na kanto, anggulo at yung east, west, north, south at yung distansya na binibigay ko, sundin nyo lang at pwede kayo mag-test-dig po sa mga ganong distansya mga ka-TH. Okay po, muli mga ka-TH ay aki pong sana po ay nakapagbigay ako ng linaw sa pagdikod na pinadala po ng ating ka-TH na picture po ng markers to nito na mukhang musang mga ka-TH. Okay po, ito aking pong pinasasalamatan po lahat ng aking subscriber, mga followers at wala pong sawang sumusubaybay, wala pong sawang nanonood sa aking YouTube channel. Ito bagamat ito'y maliit pa lamang. Maraming salamat po dahil kahit papano ang YouTube channel ko po ay medyo tumatakbo siya ng padahan-dahan lang. So, thank you so much sa mga followers ko at subscriber. Muli, maraming salamat po at ang iyong pagtulong, mayroon pa tayo mga katiis na tumutulong din sa pagdikod. Pwedeng mag-comment po ko sa aking comment section sa baba at kung ano man po inyo nakita pang mga markers o mga arrowhead dyan, pwede nyo pong i-share po dito sa aking YouTube channel. Thank you so much ka-TH at ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa inyo mga ka-TH. Okay, muli yung mga bago pa lang subscriber, bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. And also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay talaga pong yung nga pala yung ito yung munti ko nang nakaligtaan yung mga pwedeng magpapadala po ng mga picture po for decoding, mga treasure markers like symbols, mga signs yan mga ka-TH. Pwede nyo ipadala sa akin Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung naka-seed po ako dyan mga ka-TH kasi nga maraming Alejandro Sanchez doon. Yung may seed po ako mga ka-TH doon, may salamin po, nakasalamin po ako doon, seed. Thank you so much for watching. Maraming salamat po. God bless us always.